Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Formal ng takupan sunod simana ang kasaulugan sa National Children's Month karong tuiga. Karong butaga atong susihon ang kahimtang sa kabataan sa kadalanan. Unsabay nahimo sa ilang mga ginikanan ug sa kagamhanan paghawas nila gikan sa pait nga kahimtang. Karong butaga sab atong suhiron unsay papel nga gihuptan sa teknolohiya sa pagpalambo sa edukasyon sa mga bata. Og nakabuylo na ning orasa ang labing dakong piyesta sa libreng mga pangalagad, ang laing hugna sa Grand Halad sa kapamilya. Mga kapamilya, uban nimi sa mosunod nga 20 minutos alang sa laing edisyon sa atong tulubanong Tubag. Ning pagtak-up na sa lain na sang National Children's Month, kumusta man ang kabataan sa kadalanan nga mao isimbolo sa pagpabaya sa mga ginikanan sa ilang kakabus nga wa sila makakita og mas disente nga mga Pinoy-anan, labaw sa tanan sa pagpabaya sa gobyerno nganong wa pa sila maatiman hangtod karon. Mao ni ang unod sa report ni Jaworski Alipon. Atong ilailahon karong adlaw ang duha ka manag-agaw nga namaligya og keychain sa kadalanan. Ang kadalanan nga maunay nahimo nilang Pinoy-anan samtang sila nagdako. Sa balay, makaplaga ng pamilya. Sa balay, mahimugso ang mga kasinatian. Sa balay, magsugot ang mga bililhong pagtulunan sa kinabuhi sa mga bata. Apan alang sa mga gihikawan ini, mapanalipdan pa ka sila sa kabangis sa gawas. Dalan, agianan, bisan asa man ang direksyon, di mamahimong magpabilin dinhi, kaysa katapusan, moabot ang tanan sa nagkadaiyang destinasyon. Apan dili si Liza, di niya tinud nga pangan. Ang dalan mao iyang Pinoy-anan. Karton ra amoy giulagway nga lantay. Kauban ang iyang inahan, dinisa na ning kamot nga makasugakot, mabuhi, makakaon, bisan kundi normal ang tanan. Ug kun inanay nang napapas sa iyang panumduman, ang hulagway sa usa ka tungaan. Dili sa mga lawak sa ringan ang iyang adtuan, apan sa mga iskina kundi siya makakita og interesadong mupalit. Dili lapis o papel, inay mga baligyang keychain ang iyang gihuptan. Sa 20 pesos nga buok ini, 2 pesos ang iyang suhol. Mabuhi og bisan usa ka adlaw, dakong lahutay na alang nilang Liza. Kwarta ang gitudlong hinungdan nganong wa pa makabalik og eskwela ang grade 3 na unta na si Liza. Baligya ka anak tanan. Dili yan. Ginagmayra man niya. Ang makatabang ko sa akong pamilya. Nya dili lisod ko kini imo isod. Dili. Init mo kayo. Oo, wala na. Nganong bala naman? Nalay makaon. Samtang akong gikahinabi si Liza, niabot ang iyang inahan. Susama sa ubang ginikanan, taas sa bangdam ko niya alang sa mga anak. Mahadlo ko ganang kami ragud kapoy guys nga tanan ari dagko matulog. Pero unsa mong damgo alang sa mga anak? Tagaan sila tanang kuan nga maing ugma ba. Kani katabang sa kauluan ng inahan ni Liza. Maglisod na siya pagtrabaho karon man nga maimpeksyon ang samad niya sa tiil. Busa, ang 9 anyos nga bata mauunay nagbuhi sa ilang pamilya. Dungan sa panghinaot nga temporaryo lang unta kining tanan. Sama ni Liza, sa kadalanan sab na sentro ang kinabuhi sa iyang ig-agaw nga si Francine. Padayon siyang nagtungha dungan sa pagtrabaho. Kung way allowance,
absensya. Pero lisod ba? Lisod bang kinabuhi? Dili, sayon ra kung kay baka maning kamot ya. Yun sa nimo pang paningkamot. Mga agad kog tarong para di kumali na akong dako. Ya, kaya nimo nga nag-eskwela ka nya, naninda pa ka. Oo, kaya na ako ya. Saan man nimo imong oras? Bahin-bahinaw na ako ya. Oh, sama sa unsaon man nimo? Sa aninda kitchen, sa aninda sa kwan, eskwelahan. Makatuon pa ka na. Oo, makatuon ko ya. Saan man nimo? Tagagabi, magtuon ko. Di na bago ang sitwasyon nilang Liza ug Francine. Posibleng maimubasol sa ginikanan kay nagpabaya. Posibleng mapasangilan sa bang gobyerno kay way nabuhat. Apan sa usa ka yanong pangutana, makapanalamin ta. Kita unsa atong himuon. Ang tubag sa iyong pangutana, tukon o koy-koyon na itong napakabana. Unsay epekto sa paglambo sa teknolohiya sa pagkat-on sa mga bata ug sa ilang paningkamot pagkabot ug taas nga ang sa edukasyon. Karong butaga sab atong susihon ang pagpanghatag na sa mga tablets ngadto sa usa sa labing kabus nga mga eskwelahan dinhi sa Dakbayan sa Mandawi. Kita ni sa atong kapamilyaran. Mao ni ang unod sa report ni Donna Lavares. Libro, chalk o blackboard. Kini ang mga gamit nga sagad natong makitaan sulod sa mga classroom, mga kahimanan sa mga magtutudlo, pag-edukar sa ilang mga tinunan. Pinaagi ini, makatun ang mga bata sa pagsuwat, pagbasa, pagkwenta ug uban pa. Apan sa pagligid sa panahon, nidako ang panginahanglan alang sa laing matang sa pagtudlo, sistema nga mohaom sa bagong panahon. Nagkadaiyang matang sa device o gadget ang mamahimo ng gamiton hulip sa libro, chalk o blackboard, alang sa mas paspas o mas epektibo nga pagtudlo. Si Ma'am Queen, 17 ka tuig na nga nagserbisyo isip usa ka magtutudlo dinhi sa Cebu Technological University, usa sa nakabantay sa kausaban ug nunot sa paglambo sa teknolohiya. Siya sab ni adjust sa iyang pamaagi paghatod og edukasyon sa mga bata. Maski mayroon lang ka nga state university lang ni, public university lang ni siya, pero ang mga bata diri advanced pud kaayo na ay mga gadgets nga gipanggamit. More or less ma'am, kami sad nag-adjust pud mi, labi pa medyo ingon sila apil na mi sa mga senior level. So kami sad nag-adjust pud mi sa among kaugalingon, but more or less pareha pud mi sa estudyante nga gusto pud mi makat-on para doon na pud mi ikahatag nga maayo sa mga bata namo. Sa pagsulod og paglambo sa internet, nakapahimus ini ang sektor sa edukasyon. Sanglit mas dali ug mas paspas na lang ang pagpadangat sa leksyon, impormasyon ug ang pagkat-on sa mga bata. Giuyunan ni sa psychologist Tina Espirito, alang niya di malimod ang impluwensya sa teknolohiya nga nakapagaan sa tanan natong gimbuhaton. Lakip na ini ang pag-edukar sa atong mga kaugalingon. Ana-ana sa internet ang tanan natong gustong masayran. Kung may sakto kang mga gadget o device, makapahimus ka sa grasya sa teknolohiya. Apan sama sa uban, ang gamhanang teknolohiya kinahanglang gamiton sa sakto nga paagi. Busa, dako sab ang papel nga gihuptan di lang sa mga magtutudlo, apan lakip na sa mga ginikanan sa pag-edukar sa kabatan-unan sa responsable ug saktong paggamit sa teknolohiya. Number one that a parent should really do is to not to be too busy, not to be aware of how your children are utilizing the internet. Every home should set its own guidelines. As parents, set your limits, even provide rewards and punishment, no, in the usage of the technology to gain access to information. And I think probably the most important one is parents should be open to their children because the best information still comes from the parents, not from technology. Dugang ni Espiritu, normal lang ang paghangop sa kadaghanan sa teknolohiya, ilabi na nga moderno na ang panahon karon. Gani sa pagpatuman sa Department of Education sa bagong sistema sa edukasyon nga mao ang K-12, kus ganon ining giduso ang Information Communication Technology kun ICT literacy. Gilauman nga pinaagi ini, andam ang mga bata nga makigharong sa ubang mga tinunan sa laing nasod nga nag-una pa sa natad sa teknolohiya.
ug agig suporta sa kampanya sa Department of Education pagtabang sa mga tinunan. Niadtong Nobyembre 23, 2015, gipanguluhan ni ABS-CBN Visayas Cluster Head Tata 5C. Malipayong gidawat sa Umapad Elementary School ang gi-turnover nga 7 ka tablets. Usa lang ang umapad sa mga tunghaan nga beneficiary sa gipahigayong kapamilyaran sa DYAB sa niaging tuig. May 1,210 ka mga tinunan ang Umapad Elementary School sa Dakbayan sa Mandawi. Advanced naman gyud ang kanang mga pamaagi, no? And then we don't want them to stay stagnant also, ma-left behind ba. And children now are digital natives, so bisan patingali in a public school like this, kabaw na gina sila. So we let them experience na sad nga dili lang desktop but kana naging usual nga use of tablets like all other students. I want you to read the story. You read it aloud enough for your class. Tulo ka adlaw human na turnover ang mga tablets, among gibalikan ang Umapad Elementary School. Ug sa among pagbisita tuod man, gigamit na sa mga magtutudlo ug ingon man sa mga tinunan ang ilang nadawat nga tablet. Kining English class sa grade 4 section Prosperous, mo'y among naabtan nga nipahimos sa paggamit sa bag-o nilang kahimanan. Matod sa English teacher nga si Ma'am Evelyn, dako ang matabang sa maong mga tablet alang sa K-12 program. Some texts or concepts that can be found in the book can also be found in the tablet. If we are expert enough in downloading the content of every books that we can have it also here in the tablet. Technology. Oo, happy kay ko kay siya makakuan siya namo, makatabang siya namo sa among pag-eskwela. Plano ron sa tunghaan nga magpataod og wifi aron hingpit nilang magamit ang mga tablet. Thank you for the love. Thank you for the love. Ang tubag. Ug sa makausapa, ato na sang gibuksan ang laing hugna sa 12 piyesta sa libreng mga pangalagad ang Grand Halad sa Kapamilya. Atong subayon ang libre nga mga serbisyo, ang mapuslanon o makinaadmanon nga mga seminars ug uban pang mga pangalagad. Pinagi ning report ni Aisa Layagi. Sudsa na po katuig na himong taytayan ang Grand Halad sa Kapamilya sa mga individual nga may katakos sa pagtabang ug sa mga nagkinahanglan og libreng panirbisyo. Nakauban nato ang gatusan ka mga kapamilya volunteers nga nihad sa ilang panahon ug ni-extend sa ilang mga kamot alang sa mga mas nagkinahanglan. Karong adlaw, laing hugna sa pagpangalagad na sab ang mamahimong kapahimuslan sa mga Subuanon. Way gipili ang panirbisyo, bata man o hamtong, may trabaho man o wala. Bukas ang Grand Halad sa Kapamilya nga mudawat sa mga individual nga gustong mopahimos o sa kaadlaw nga piyesta sa pagpangalagad. Mga doktor sa nagkadiyang ospital Lukop Sugbo nihad sa ilang oras aron muhatag sa libreng serbisyong medikal, pre-consultation o check-up o libreng opera, ilabi na sa mga may cyst o lisay-lisay, may libreng tuli usab. Laboratory services sama sa blood donation, chest x-ray, blood typing, urinalysis, cholesterol o sugar testing, ECG, CBC o glucose test. Sa dental services, mutangyag sila og libreng ibot og limpyo sa ngipon og pasta. Sa mga may problema sa mata, mapahimuslan ninyo ang libreng eye check-up. May ipang-apod-apod usab ng mga reading eyeglasses. Kung ikaw may gipamati sa lawas, dunay libreng masahe o reflexology. Libre sab ang tupi, manicure, pedicure o face cleansing. Kung guba ang imong computer, laptop, cellphone o motorsiklo, mamahimo kini nimong ipaayo sa IT o mechanical services nga gitanyag sa atong mga volunteers nga mga technicians o mekaniko. May gitanyag sab nga one-stop shop. Ang Land Transportation Office muhimo usa ka lecture kabahin sa defensive driving, MDR processing, registration, data amendment, ID printing ug mudawat sab og bayad ang PhilHealth. Mudawat sab og birth registration ang Cebu City Local Civil Registrar. Samtang ang Social Security System mudawat og UMID registration, card distribution, info drive sa benefits and updates sa mga miyembro,
tentative retirement computation ug over-the-counter loans. May information drive sab nga himuon ang pag-ibig og Philippine Statistics Authority. Kung ikaw may problema kabahin sa kasong pampamilya, pagbuwis og yuta, may libreng legal services usab nga gitanyag, may libreng notaryo sab. Kung gusto ka nga mahibaw og basic nga first aid ug makaton unsaon paghimong andam atol sa mga katalagman, ang Cebu City EMS ug Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Council mopahigayon og libreng seminar. Adunay libreng deworming, grooming, construction, main treatment ug anti-rabies vaccination alang sa mga iro. May gidalit sab nga libreng tahi, t-shirt printing, free landline calls ug local and overseas job fair. Ning adlaw, mas daghang mga pribadong individual, institusyon ug mga ahensya sa gobyerno ang nisalmot. Napo kalibo ka tawo ang target nga maserbisyuhan sa Grand Halad. Ang Grand Halad sa kapamilya maumugod niya ang taytayan sa mga nagkinahanglan ug sa may katako sa pagtabang. Ug ang atog yung challenge dili ang pagpangita og mga service providers kay in fact sa dili pa ta mo anunsyo sa kanusa ang Grand Halad, daghan na kaig mga mutawag ug mo padayag sa ilang interes nga mo donate sila. Kana bitaw naa na ang batasan sa mga Sugbuanon nga mag-look forward na sila kanusa ang Grand Halad ug maghunahuna na sila unsay ilahang ika-offer. Ang Philippine College of Surgeons pipila lang sa mga bagong partner sa Grand Halad. Gawa sa libreng check-up, mudawat sab sila og libreng opera. Ilabi na sa mga may cyst og lisay nga mao'y sagad hinungdan sa cancer. Natay makita tomorrow nga mga cyst na atong dudam will be malignant. We will look for a way nga maka-excise na on a hospital setting. Kay kanagod na may signs man na siya kanang mga lymph node, that can be a sign nga na cancer or na infection. Samtang, Biyernes pa lang andam na ang mga tents o classroom sa CTU main campus. Sukad nitong 2005, partner na sa ABS-CBN Cebu ang Cebu Technological University, maoy nagsilbing venue mataghalad sa kapamilya. Mato ni Dr. Gregorio Gamboa Jr., Director sa Extension Services sa CTU, tuig 2005, nagsugod ang partnership sa ABS-CBN Cebu ug CTU. Diin technological transfer lang ang ilang gidalit nga serbisyo. We view ABS-CBN and CTU has the same purpose on this kind of undertaking by serving the least fortunate that in partner with ABS-CBN, we will be able to extend more our services to this kind of beneficiary. Gipasali Ginoo ni Gamboa nga way klase nga masakripisyo taliwa sa ipaygayong Grand Halad sa kapamilya. Daghang salamat sa tanan nakatabang sa atong paghatod na sab og kalibuan og usa ka mga hinabang alang sa labing na kinahanglan nato nga mga kapamilya. Manghinaot ming hapsay ug malampuson ang tibok adlaw nato pangalagad karong adlaw. Ug sa atong pagtapos na sa lain na sambuan sa mga bata, mapahinumduman ta nga bisan kung usahay mapagngan ta paglaom nga atong masulbad kining lapad nga katimawa sa atong panahon, dili ta ngayong mahugno ni maluya. Kay ang tanan natong paningkamot alang sa mga bata ug sa maabot natong mga henerasyon. Kay ni paagiha lang nga ang atong pangandoy alang sa mas makiangayon nga ugma, makaangkon og tino nga tubag. Aside from the parents, ang mga City Social Welfare and Development Officer ang tubag sa iyong pangutana, ukon-ukoy ko yun na itong napakabana.